Jewel's POV. Ha? Kasal? Di mapigilang bulala sa Jewel. Nanlaki ang mga mata niya at umawang ang mga labi sa sinabi nito. Di niya sigurado kung nabingi lang ba siya o ano. Shh! Lower down your voice, Missy. This is an agreement between the two of us only. I don't want other people to know this. Bulong ni Anton. Simple pa tong sumandal sa counter at nagyuko ng kaunti. Tinatagong mukha sa mga customer. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang baba ng leeg. Nakapa niya rin ang engagement ring nila noon na ginawa niyang kwintas. Hindi siya makapaniwalang niyaya siya ulit nitong ikasal. 5 years ago tinanggihan siya nito. Pero eto't gusto pang maging mabilisan ang kasal nila. Pinasingkit niya ang mga mata. Pinagmasdan niya ang lalaki kung seryoso ba ito. Wala siya makitang biro sa mga mata nito. Pero paano siya papayag kayong may pera na siya? May pambili na siya ng pagkain at may apartment na. In short, hindi na niya kailangan ng yaman nito. You mean as in wedding? Are you kidding me? Pagkukumpirma niya bago humalokip-kip. Umigting ang panganang binata at tila na wala ng pasensya sa kanya. Mas lumapit to dahilan upang ilayo niyang mukha niya. Yes, as in marriage, Missy. Mabilis na bulong nito. Sandali silang nagtitigan. Para siyang nalunod sa abo nitong mga mata. Di rin nakakatulong ang mga papatubong balbas nito upang makaiwas siyang titigan ang angkin nitong kakasigan. Mabilis siyang napaiwas ang tingin at tumikim ng malakas upang alisin anumang bumara sa lalamunan niya kahit wala naman. Pagkaraan nilingon niya ito at ngumiti ng malawak. No! Matigas niyang sagot bago binura ang mga ngiti sa labi niya. I won't marry you. Mas malinaw niyang sagot. Mukhang di inaasahan ni Anton ang sagot niya dahil bumukas ang gulat sa mga mata nito. Ano bang tingin nito sa kanya? Madaling mauto? Easy to get? Natuto na siya mula sa nakaraan. Isa pa, ito mismong tumanggi sa kanya noon kaya't wala siyang dahilan upang pumayag sa gusto nito. Duda rin siya sa totoong motibo ng binata. Kuryoso kung bakit to biglang gustong maikasal gayong kaliwat kanan ang babae nito. At bakit sa kanya pa tinapon lang nito noon. Tinaas niyang kilin nang muling makita ang pag-igting ng panga nito. Tinapatan niyang nanliliit itong mga mata. Are you sure you don't want to get married to me? May dudang tanong nito. Napairap siya. Absolutely. I can feed you. I can feed myself, Mr. Montero. May pera na ako. Yeah, your money? Or my money that you wasted and used? Sarkasiko ang tono nito. Napirme ang labi niya at mas naningkit ang tingin sa binata. Nasira na ng tuluyan ang mood niya. May kagaspangan pala talagang ugali nito. Babayaran naman kita. Tumikwas ang kilin nito at sandaling sinuwid ng tingin ng coffee shop niya bago tumukwang palapit sa kanya muli. You can pay me by marrying me, Jewel. Digal niyang kiniyom ang mga kamao. Mukhang makulit pa ito sa lolo nito. Matipid siyang umisi bago binigay ang madiin na hindi. Hindi, Mr. Montero. Umuwi ka na lang, wala kang mapapala sa akin. Hindi ako sexy, hindi ako sobrang mayaman at hindi modelo. Exactly my point, Jewel. You are an ordinary girl, perfect to what I need. Mabilis na sagot nito. Napaawang ang mga labi niya. Sinasabi ba nitong hindi siya maganda? Oo at chubby siya pero may laban naman ang beauty niya. Matalim niya tong tinitigan bago malakas na tinawag ang kaibigan. Nina, may baliw na nakapasok sa coffee shop. Malakas niyang sigaw dahilan upang mapalingon na ibang customer. Kita niyang narito si Anton. Naguguluhan siya nitong tinignan at bahagyang nagpanik nung magbulungan ng mga customer. Bawiin mong sinabi mo. Mahina at gigil na protesta pa nito. Umakto siyang walang narinig at finocus ang atensyon niya sa computer. Saan ang baliw, Jewel? Gulat na tanong ni Nina nang makalapit. I am not crazy. Malakas na sigaw ni Anton dahilan upang matigilan silang lahat. Napatulala siya lalo pat nakitang galit sa mga mata nito. Kinagat niyang labi. Mukhang ginalit niya ito matapos masalubong ang matalim nitong titig sa kanya. Si Nina ang una makabawi ngunit muriling nagulat matapos mapagtantong isang Anton Montero ang nasa harap nito. Mr. Anton Montero, baliw pa kayo. I am not. I just want to have some espresso. Bawi nito. Napanguso siya. Mukhang wala itong balak na umalis kahit na pinahiyanan niya ito. Ramdam niyang mariin itong titig sa kanya. Parang ang sa kanya pa rin ito matatapos masalubong ang matalim itong titig sa kanya. Nakatingin kahit ginigiyan na ito sa isang mesa ni Nina. Pagsulip niya sa kanya nga ito nakatingin. Mabilis siya nag-iwas ang tingin at pakiramdam niya. Namumula ang mga pisngi niya sabay ng bilis ng tibok ng puso niya sa kaba. Dapat galit siya at inis ang maramdaman niya at hindi ganito. Pero hindi eh. Parang sinisilaban sa tingin nito.
Tinutunaw at gustong higupin. Nanuwed ng mga paa niya. Kung di pa siya kinurot sa tagiliran ni Nina, hindi makababalik ang katinoan niya. Bakit mo tinawag na baliw si Mr. Anton? Gusto mo bang mawala ng customer? Mahinang sermon ito pero may hagikik namang naririnig mula dito. Umismid siya at muli sinilyapan ng lalaki. Pasalamat siya at cellphone tong nakatutok pero na mag-angat ng tingin agad siyang umiwas. Ang gwapo, Jewel. Kinikilig na bulong ni Nina. Sir Anton, sirain mo ko. Mahinang sigaw nito bago humagikik. Napatulala siya sa kaibigan. Talaga bang sinabi nito iyon? Nagsalubong ang kilay niya sa inaasta nito. Kulang na lang lapitan nito ang lalaki at ayain sa motel. Umikot ang mga mata niya at tinapik si Nina sa balikan upang gumising sa katotohanan. Ihatid mo na yung espresso sa kanya. Malamig niyang utos. Ay, cold yan? Ayaw mo ba sa gwapo? Tukso nito. Inirapan niya lang ito bago mahinang tinulak upang umalis nito sa tabi niya. Napaismid siya at sinulyapan muli si Anton. Nakasandal nito sa upuan at tila kanina pa nga siya tinititigan ulit ng malalim na para bang hindi siya pa pwedeng mawala sa paningin nito. Nagkarerang bigla ang mga daga sa puso niya. Mabilis siyang nagyoko at pinagalitan ng sarili. Sa buong araw yata nasa coffee shop si Anton. Nakasandal nito sa upuan at tila kanina pa siya tinititigan ulit ng malalim na para bang di siya pwedeng mawala sa paningin nito. Nagkarera bigla ang mga daga sa puso niya. Mabilis siyang nagyoko at pinagalitan ng sarili. Sa buong araw yata nasa coffee shop si Anton. Tila hinihintay na magsara sila. Nakakarami na rin to ng kape. Ewan lang kung di pa to kinabahan sa dami ng nainom nito. Nagtataka pa rin si Nina sa presensya nito. Ninunguso nga sa kanya ngulit patay mali siya. Alangan namang sabihin niyang ex-fiancé niya, di ba? Nung papasara na sila, balak niya nang ipagtaboy ng binata. Kaya lang, bigla na lang tong tumayo at nag-iwan ng nilibuhin sa mesa. Napatulala si Nina dahil doon. Sobra-sobra ang bayad nito hanggang sa magsara sila at maglakad pa uwi. Yun pa rin ang bukang bibig nito. Feeling ko, babalik ulit bukas si Sir Anton, Jewel. Ano magandang suotin? Ay, may cafe uniform tayo. No yan. Dapat maganda tayo. Malay mo, naghahanap din ng mapapangasawa. As in, fresh na mapapangasawa. Parang tayo. Pagrarason nito. Para siyang nasamid pero hindi siya sumagot. Di naman niya po pwedeng sabing inalok siya nito ng kasal. Nanahimik na lang siya hanggang sa lumiko na ito sa kabilang eskinita. Siya na may kinuha ang susi sa gate niya sa bag. Tinakbo niyang distansya sa kanyang bahay. Madaling ang paligid kaya't binuksan niyang flashlight ng cellphone. Inipit niyang cellphone sa kanyang bibig upang mabuksan ang lock ng gate. Seryoso pa siya nagsusuksok ng susi nang bigla na lang kunin ng cellphone niya. Awang ang mga labi niyang nilingon ang salarin, ngunit napaatras siya nang agawin din ito ang susi sa mga kamay niya. Ano bang ginagawa mo, Anton? Sinundan mo ako rito? Hysteria niya. Napalayo siya ngunit mabilis pa sa alas 4 siya nitong nahapit sa bewang. Bumangga ang katawan niya sa mabato nitong katawan. Laro ng daki ang mga mata niya sa kakaibang nararamdaman. Ngayong balat sa balat ang dikit nila. Mukhang malawak ang apartment mo. Dito na lang ako makikitira. Pilang bigkas ng binata na siya namang nagpagimbal sa kanya. Anong sabi mo? Nanliit ang mga mata ni Jewel kay Anton. Saan ba nito kinukuha ang kakapara na mukha at ganito to umasta sa kanya? Pagod na ba to sa paghahanap ng mga babae? Mapanganib tong umisi bago siya tinangay papunta sa mismong apartment niya. Ito ang nagbukas ng ilaw na para bang kabisado nito ang bahay. Since we're getting married, hindi ako pumayag magpakasal sa'yo. Madaing putol niya sa pag-a-assume nito. Marahas niyang tinulak ang matipuno nitong braso palayo sa kanyang bewang. Nakahinga siya na maluwag dahil doon. Humalakip-kip siya at pinagkalawang ang bukas ng pinto ng apartment niya. As far as I know, you don't like me since I am too innocent for you. Mapait niyang ulit sa mga sinabi nito noon sa kanya. Akala ko ba nakalimutan na lang basta yon? Buo ba ang self-confidence niya at esteem ng tanggihansa nito? Kakabawi pa lang niya sa kakaparan ng mukha pero eto't nagambalan na ito. But you're not innocent anymore, Jewel. Makahulog ang bigkas ng binata. Agad umawang ang mga labi niya. Anong hindi na siya inosente? Aba, at anong gusto mong palabasin, Aber? Na hindi na ako birhen? Namula ang mga pisngi niya sa huling niyang tanong. Nahiya siyang bigla, lalo na nang mapangiti ito at mapatingin sa kanila.
Namulsa ito sa suot na black pants at bahagyang kiniling ang mukha. Naglakbay ang mga mata nito mula ulo niya hanggang paa. Malakas siyang tumikim at umiwas ng tingin. Tigilan mo na nga yan, para kang sira. Tukoy niya sa pagtitig nito sa kanya. Dinig niyang mahina itong tumawa. Napasingap pa siya nung maglakad ito papalapit sa kanya. Inaakit mo ba ako dahil sa sinasabi mong birhe? Shut up, Anton. Malay ko bang hindi yun ang sinasabi mo? Umirap siya, tinapik ang pinto. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. You are not innocent anymore. Not a teenager anymore. And I know you already get married. Paliwanag ng binata. Pero mas mukhang nadidescribe ito. Naparunok siya. Nanayo ang lalamunan niya nang bigyan siya nito ng matalim na tingin. I am not ready to be a wife. Isa pa, 23 pa lang ako. Bata pa ako. Bumalik ka na lang sa ex mo? Natigilan siya nang sinandal nito ang kamay sa amba ng pintuan. Nasiksik niya ang sarili sa mismong amba. Nanlalaki ang mga mata habang si Anton seryoso nang nakatitig sa kanya. Parang hinihigop mo nito ang kanyang kaluluwa. Akala ko ba, crush mo ko noon? Seryosong tanong nito. Ha? Never kitang naging crush, Mr. Montero. Kaya pwede ba? Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa? Wala ka mapapala sa akin. Hindi ako papayag sa gusto mo. Ngunit hindi ito natinag. Sa katarayan niya, siya pa nga ang mas kinakabahan. Sa pwede nitong gawin. Ang maskulado nitong katawan, kayang-kaya siyang durugin. Fine. Sa akin pa rin naman ang bagsak mo. I will make sure of that. Madaing banta ng binata. Umusbong ang inis sa puso niya. Akala ba nito hari ito? Akala ba nito natatakot siya? Mapakla siyang tumawa. Kailan ka ba nagsimulang maging sira? Ininsultor pa niya. Nanliit ang mga ito at nagliyab sa galit. Natikom niya ang bibig at nagdasal na ilang beses sa isipan niya. Sana nga lang ay nagpaka-gentleman na siya at hindi siya basta-basta sisirain. Sasaktan. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung gaano ka kasira? Mas madiing tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Nanginginig ang mga tuhod niya sa kaba. Parang gusto niya nang tumakbo, papaalis. Pero nakahinga siya ng maluwag nang lumayo na ito sa kanya at tumakbang papalabas sa bahay niya. Ipapakita ko sa iyo pagkatapos ng kasal, Jewel. Maghanda ka na. Pilong sagot nito bago tumalikod. Anong pagkatapos ng kasal? Hindi nga siya payag. Para siyang na high blood sa sinabi nito. Agad niyang kinuhang tsinela sa paa nito at ibinato sa binata ngunit hindi naman natamaan. Humalakak pa ito sa kapalpakan niya. Lumayas ka na nga. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Malakas niyang sigaw bago malakas sa sinaraang pinto ng apartment niya. Wala siyang pakialam kahit magising pa ang mga kapitbahay niya. Napalabi siya matapos mawala ang sinabi ni Nina na baka hahanap na ng fresh na tahong si Anton. Siya ba ang fresh na nahanap nito? Sus Mariosep, hindi pa siya ready. Gigil siyang nagpapadyak. Sa kabilang banda, hindi nga siya pinatulog ng problemang yon. Hindi rin siya nakakain noong gabi. Pinagsisihan niya. Para siyang zombie sa itim na eye bags niya. Gusto niyang wag munang pumasok sa coffee shop, pero natatakot siyang baka balikan na naman siya sa apartment ni Anton. Mukhang alam na naman ito ang lahat. Para siyang haharangin habang naglalakad patungo sa kanyang coffee shop. Pilit niyang iniisip kung bakit ba talaga bigla na lang sumulpot si Anton at niyaya siyang magpakasal gayong malapit na tong ikasal kay Margie Carillo. Namilog ang mga mata niya. Don't tell me. Nabuntis ang modelo, tinatakasan ng responsibilidad. Sira nga ito kung ganun. Natigil siya sa mga iniisip nang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung kinuha at sinagot matapos makita ang pangalan ng investigador niya. Jeff, ano na? Wala pa rin bang lead? Ma'am Jewel, kung dinadagdagan mo ang sweldo ko, di mabilis sana ako magtrabaho? Tumawag ka na lang ulit kapag may lead na sa pamilya ko. Wala na akong oras. Sabat niya salita niya nito. Agad niyang pinutol ang tawag at binilisan ang lakad patungo sa coffee shop niya. Hindi pa yun bukas at mukhang wala pa rin si Nina. Kaya lang kusang tumigil ang mga paa niya matapos prenteng nakasandal sa roll-up si Anton. Iba na ang suot nito mula pa kagabi, kaya't malamang natulog na lang ito sa malapit. Walang duda naman na bagay dito ang baby blue long sleeve na tinope ang mga mangga sa siko nito. Napatitig pa siya sa suot nitong mamahaling belt. Bakit ba ang kisig talaga nito? Ang swabe pang tingnan ng balbas nito. Pinilig niya ang mukha sa mga naisip. Hindi niya ito dapat na pinupuri.
Hindi siya mahuhulog sa lalaking hindi marunong makontento sa isa. Kunwari hindi niya to nakita. Diretso siya sa roll up at walang pakialam kung nakasandal ito roon. Pero nung akmang kukunin niyang susi sa bag niya, bigla na lang siya nitong hinawakan sa kanyang siko. Natigilan siya at nahigit ng hininga sa pagdidikit mo rin ng balat nila. Para siyang napapaso sa init ng palad nito. Gusto niya yung iwaksi pero hindi niya magawa. Huminga siya na malalim bago to hinarap. Mukhang wala talaga tong balak na sumuko. Nagtitimpi niya itong nilingon. Mr. Montero, ano bang malabo sa hindi ko gustong magpakasal sa'yo? Alam ko mataas ang pinag-aralan mo kahit sana naman marunong kang umintindi. Pagdidiin niya bago binawi ang siko niya. Tumikwas ang kilin ng binata bago sinuksok ang kamay sa bulsa ng pants nito. Tinigala pa rito ang bubong ng coffee shop niya. Jewel Cafe. Bigkas nito bago ngumisin na nakakaloko. I assume you don't want your cafe to disappear, right? Nakuha nito ang buong atensyon niya. Biglang umusbong ang kaba sa puso niya sa hindi malamang dahilan. Ang cafe na ang buhay niya kaya't hindi siya papayag na idama nito yon sa sarili nitong kalokohan. Mahal niya ang negosyo niya higit pa sa buhay niya. Pagbabantaan mo ba kung buburahin mo ang cafe ko kapag hindi ako pumayag magpakasal sa'yo? Malamig niyang tanong dahil yun na nakikita niya sa ekspresyon nito. Exactly, Missy. Hindi kita tinatakot, pero kaya kong burahin ang negosyo mo sa isang iglap kapag di ka pumayag sa gusto ko. Gusto niya iyong iwaksi pero hindi niya magawa. Huminga siya na malalim bago to hinarap. Mukhang wala talaga itong balak sumuko. Nagtitimpi niya itong nilingon. Mr. Montero, ano bang malabo? Sa hindi ko gustong magpakasal sa'yo. Alam kong mataas ang pinag-aralan mo kaya't sana naman marunong kang umintindi. Pagdidiin niya bago binawi ang siko niya. Tumikwas ang kilin ng binata bago sinusok ang kamay sa bulsa ng pants ito. Tiningala pa nito ang bubong ng coffee shop niya. Jewel Cafe? Bigkas ito bago ngumisin na nakakaloko. I assume you don't want your cafe to disappear, right? Nakuha nito ang buong atensyon niya. Biglang umusbong kaba sa puso niya sa di malamang dahilan. Ang cafe na ang buhay niya kahit hindi siya papayag na idamay nito yon sa sarili nitong kalokohan. Mahal niya ang negosyo niya higit pa sa buhay niya. Pagbabantaan mo ba kung buburahin mo ang cafe ko kapag di ako pumayag magpakasal sa'yo? Malamig niyang tanong dahil yun na nakikita niya sa ekspresyon nito. Exactly, Missy. Hindi kita tinatakot, pero kaya kong burahin ang negosyo mo sa isang iglap kung di ka pumayag sa gusto ko. Nangisi ito at makahulugan siyang sanilyapan. Nanggagalaiti ang mga ngipin niya at naikayom niya ang mga kamao niya. Matalim niya itong tinignan ngunit hindi yun pinansin ni Anton. Mukhang wala itong pakialam makuha lang lahat ng gusto. May ngisi sa nabing lumapit to at tinapatan ang mukha niya. I am very easy to please, Miss Jewel Troliano. Pakasalan mo ako kapalit ng katahimikan ng cafe mo. Deal or no deal? Nagtiembagang sa Jewel. Mahigpit niyang kiniyom ang kamao niya. Gusto niyang sumigaw sa sobrang inis kay Anton. Gigil na gigil siya sa pang-blackmail nito. Bakit ba di na lang siya nito lubayan? Is that a no deal? Fine. I will call someone to turn your business. Don't! Malakas niyang pigal at tinaas ang sariling cellphone. Tumikwas ang kilin ni Anton. Tila naghihintay ng desisyon niya at handang tawagan kung sino man kapag di nagustuhan ang sagot niya. Huningal yata siya sa inis. Ano bang laban niya rito? Marami itong koneksyon at kayang totohanin ng banta. Fine, payag na ako. Mahina't labag sa loob na pahayag niya. Are you saying something? Wala yata akong naririnig. Kunwaring inosenteng pang-asar ni Anton bago nagtipa sa cellphone. Napapikit siya na mariin upang pigilan ang inis niya sa lalaki. Agad din siyang nagmurat at mabilis inagaw ang cellphone nito nang akmang ilalagay nito yon sa kanyang tenga. Nanlaki mata niya matapos makita sa screen may tinatawagan nga itong numero. Nataranta siya at agad na pinutol ang tawag. I think I missed something he said. Ngumisi ito pero seryoso nakatitig sa kanya. Naparanok siya. Para sa negosyo niya lulunukin niya ang sariling pride. Sana kasal lang sa papel ang hiling nito at wala ng iba dahil hindi siya handa. Di pa siya nagkaroon ng boyfriend noon at wala siyang experience sa anumang kababalaghan. May nabasa siya pero hindi aktual na nagawa. Payag na akong pakasalan ka basta't wag mo lang idadama yung coffee shop ko. Mabilis niyang bigkas. Did I hear it right? Pakakasalan mo na ako? Oo na. Wag mo nang ulit-ulitin masakit sa tenga kaimbyan na ka. Sinuksok niya sa bulsa ng polo nito ang cellphone bago mabilis tumalikod. Napasimangot siya at masamang loob hinanap ang susi upang buksan ang roll-up. Nagit-git siya sa inis. Di ba nito ramdam na ayaw niya talagang magpakasal? Napakawalang puso nito. Pinanatili niya nakapirming mga labi kahit pa tinulungan siya nitong magbukas ng roll-up.
Kaya lang napalingon siya rito at pinigilan nitong siko niya. Where do you think you're going? Mariing tanong nito. Naguluhan siya. Naituro ang looban ng shop. Sa loob? Saan pa ba? Sarilya pa nitong loob ngunit di siya binitawan. Napasigaw siya nang marahan siya nitong hinila paalis doon. Teka lang, sandali lang naman. Saan ba ako dadalhin? Magpapakasal na tayo ngayon. Walang paligoy-ligoy na sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya at maging puso niya sumikdo sa kaba. As in ngayon na? Ano to? Shotgun marriage? Di siya kinibo ni Anton. Nagpumigla siya at di pa siya binigyan ng maayos na kasal. Ano bang role niya rito? Rebound? Tagasagip? Tagasalo ng problema? Unfair naman yata yun sa kagandahan niya. Naalarma siya matapos tatanaw ang nakaparada nitong pick-up car. Papalapit sila doon at mukhang seryoso nga ito ngayon sila magpapakasal. Pwede ba? Bitiwan mo ko. Gusto ko na magkarabong kasal. Binitawan nga siya ng binata pero agad naman binuksan ang pinto sa passenger seat. Ayaw niya pang tumuloy sa loob pero sa lakas nito, halos may tulak niya sa loob. Di naman siya nasaktan pero di niya maiwasang magreklamo. Ang payat mo pa rin. Komento pa nitong lalo nagpakulo sa kanyang dugo. Nakakainsultong matawag na ganon kahit pang totoo chubby siya. Akma magrereklamo siya ngunit agad nitong sinara ang pinto at umika sa driver's seat. Ina siyang sumigaw. Mukhang talagang mangangayayat siya ng dahil kay Anton. Saan ba ako dadalhin? Sa munisipyo? Sana man lang pinag-dress mo ko. Sarkasikong bigkas niya. No, I just need to sign the marriage contract. Bale walang sagot nito bago may inabot na dokumento sa backseat. Napatulala siya at di makapaniwala. Wala man lang attorney na magkakasal sa kanila. Kaya pala, hindi nito pinandar ang sasakyan. Seriously, Anton? Biglay napangisi ito. Anton? Sounds good to me, Missy. Masanay ka nang tawagin ako ng ganyan or you can call me hubby if you want. Asar pa nito bago inabot sa kanyang ballpen at ang sinasabi nitong marriage contract. Napairap siya pero napatitig rin sa marriage contract. Nandoon ang pangalan niya. Pirmado na rin yon ni Anton at tayong pirma na lang yata niya ang kulang. Kinagat niyang labi sa sama ng loob. Ganon ba kawalang kwenta? Ang role niya sa mundo? Pangarap din naman niyang iharap sa kasal ng altar pero eto't sa loob ng sasakyan siya ikakasal? Nanginig ang kamay niya matapos may bumara sa lalamunan niya. Gusto niyang maiyak, hindi sa tuwa kundi sa kalamang panakip butas lamang siya. Matapos ang pagiging dalaga niya at ni hindi nakaranas ng panliligaw. You cannot back out now, Missy. Banta nito. Malamang dahil sisirain nga nitong shop niya. Kahit na mahirapan siyang huminga dahil sa sama ng loob, pikit mata niyang pinirmahan ng marriage contract. Marahas niya nilagay sa dashboard at tiniling na mapunit ngunit hindi naman nangyari. Shouldn't we go straight to our honeymoon? Seryosong tanong nito. Tss, honeymoon your face. Magsarili ka. Singhal niya bago nagmamadaling bumaba sa sasakyan nito. Walang lingon likod siyang tumakbo pabalik sa shop niya. Nangilid ang luha niya pero agad na yung pinunasan matapos makita si Nina papasok sa shop. Ha? Akala ko pa naman nasa loob ka. Gulat na bigkas nito. Umiwas siya ng tingin nang sinipat ito ang mukha niya. Pumikit siya at agad sinapo ang kanyang noo. Umaktong masama ang pakiramdam niya. Wala siyang gana makipag-usap ngayon o kahit na magtrabaho. Ang sama ng pakiramdam ko, Nina. Okay lang ba na ikaw muna sa shop? Gusto ko magpahinga. Namamaos niyang pakiusap. Totoo namang masama ang pakiramdam niya. Hindi kasi siya makapaniwala na naikasal siya ng ganon lamang. Okay, dadaanan na lang kita mamaya. Dadalhan din kita ng sopas. May pag-aaral lang sagot nito. Tumango siya at kinaway na lamang ang kanyang kamay. Agad siyang naglakad patungo sa apartment niya. Gusto niya na magmukmok buong araw na nakatulala lang sa harap ng TV. Umiyak at damhin na rin na hindi na siya single. Mabilis niya ring pinupunasan bawat bumabagsak na luha sa pisngi niya. Bigla, na-miss niya ang lolo isko niya. Gusto niya magsumbong. Bakit kasi hindi man lang siya dinala sa munisipyo ni Anton? Wala ba tong sweet bones? Kahit sana pampalubag loob man lang na kinasal siya sa West, hindi nito ginawa. Pakiramdam niya tuloy hindi siya worth it na babae. Hindi siya worth it mahalin. Dahil ba shabby siya? O lila? Mahirap? Napasimangot siya sa mga naisip. Hindi yata tumalab ang charm ng berde niya mga mata at hindi nabigyan ng hustisya ang kasal niya. Napabuntong hininga siya sa mga naiisip pero nabitin din yon matapos makarinig ng katok sa pinto. Tamad siyang tumayo dahil malamang na si Nina iyon. Kaya lang pagbukas niya sa pinto natigilan siya
matapos makitang seryosong mukha ni Anton. Walang ngiti sa labi at nagsasalubong ang kilay. Napansin niya rin ang bitbit itong paper bag. Anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na nga? Walang lakas na taboy niya sa lalaki. Imbes umatras, walang sabi nitong nilapat ang palad sa noo at leeg niya. Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat at para siyang napapasong lumayo. I thought you were sick. Sabi ng kaibigan mo di magandang pakiramdam mo? Litanya nito. Umismid siya at tumalukip-kip. Hindi nga. Hindi mo ba alam kung bakit? Tinaas niya ang kilay upang ipakita ang pagkadisgusto rito. Bumuntong hininga naman to at nilahad sa kanya ang dala nitong paper bag. Ano yan? A soup and some early dinner food. Anang lalaki. Biglang kumalamang ang sikmura niya, lalo na nang masilip na pagkain nga ngayon. Kanina pa man din siyang gutom. Di siya makakain ng maayos sa dami ng iniisip. Para sa akin? Alinlangan niyang tanong. Lumingon naman si Anton sa paligid na tila naghahanap pa ng ibang tao. Is there anyone here aside from you? Napaismid siya agad at kinuha na ang paper bag. Hindi niya na ito pinansin at basta na lang dinala sa malit niyang kusina ang paper bag. Sakto nilabas niya ang mga pagkain sa paper bag nang maramdaman ang presensya ni Anton sa likod niya. Hindi siya lumingon pero mahina siyang napasinghap na makita mga braso nito na nakahawak sa lababo. Kinukulong ang kanyang katawan doon. What do you think you're doing? May kabang tanong niya. Di na rin siya maikilos sa mga kamay. Dinig niya ang malalim nitong paghinga pero nanawid siya sa kanitatayuan matapos dumako ang mainit itong palad sa kanyang bewang. I was so worried, bulong nito. Nahigit niyang hininga matapos maramdaman ang matangos itong ilong na inamoy ang kanyang balikat. Hindi siya makapagsalita o maitaboy ito. Para siyang estatwang nanuwid sa mga bisig nito. Mrs. Jewel Montero? Bulong nito bago muling sinuot ang palad sa kanyang tiyan. Stop it, Anton. Sa wakas, nahanap niya ang boses niya pero hindi na siya makagalaw. Kinakabahan siya pero kinikiliti ang kanyang tiyan. Stop it, Anton. Sa wakas, nahanap niya ang boses niya pero di pa rin siya makagalaw. Kinakabahan pero kinikiliti ang kanyang tiyan. Mas lalo pa nang nilagay na rin sa loob ng shirt niya ang isa nitong palad. I have been longing to call you, Mrs. Montero. Nagkatawatak ang paghinga niya matapos itong paunanan ng sensual na hagka ng kanyang balikat. Di rin nakatulong ang kamay nitong unti-unting umakyat patungo sa kanyang harap. Napasingap siya at pinigilan ng kamay nito. Kaya lang di niya napaghandaan ang pagsakop ng tuluyan nang mainit itong palad sa kanyang kaliwang hinaharap. Napawang ang mga labing niya nang dumiin doon ang palad nito. This is our first night, our honeymoon, and I don't intend to just rest, Mrs. Jewel Montero. Mapanganib itong bulong.